Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina waliwalidina walisairil muslimina fi kulli makan. Allahumma lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu daiman wa abada. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina waliwalidina wa zidna al-ilma innaka antas sami'ud du'a innaka antas sami'ul alim. Ya arhamar rahimin lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga Muslim sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga sinumang nanonood na sila ay nakakapagsalita o nakakaintindi sa wikang Tagalog. Sumainyo nawa ang kapayapaan ngayong gabi. Nawa gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpupursigi natin. Lumisan tayo sa ating bahay. Itsinapwera natin muna ang ating trabaho pangbahay, trabaho sa opisina o sa anumang ginagawa mo dahil lang sa paggugol sa oras na kung saan ang mga sahaba ridwanullahu alaihim ay nagsasabi minsay sila ay nasa masjid ng propeta, hindi minsa. Datapwat palagian na pag sila ay nagkakita-kita, nagsasabi sila, kapatid na Ibrahim, hayya bina nu'minu sa'a. Halina kayo at patatagin natin, palakasin natin ang ating pananampalataya. Dahil kung tutuhanin mga kapatid, ang lakas ng ating puso at ang ugnayan natin sa Allah na panatilian at palagian ay ang pakikinig sa mga salita ng Allah at aralin sa Islam. Kaya mapalad ang sinumang nandito sa inyo sa mga sandaling ito na tayo ay nagpupulong para sa Allah, nakikinig para sa mga aralin sa Islam, nang sanggayon ay tamasain natin ang pagpapala, habag ng Allah na ipinaparating niya sa kanyang mga anghel, na sila ang mga anghel na ito ay napapalibutan tayo, hindi natin sila nakikita, pero naniniwala tayo bilang isang Muslim na nandyan sila na nagbibigay ng habag, awa, biyaya at kapatawaran mula sa ating tagapaglikha. Allahu Akbar. Allahumma amin ya Rabb. Ngayong gabi, Masya Allah, halos 3 weeks 3 weeks. 3 linggo na tayo ay nagkaroon ng ijaza. Ang ijaza ay bakasyon. Yung iba nag-hajj, yung iba ay nagbakasyon lang dyan sa kanyang dormitoryo, dormitoryo, o sa kanyang bahay, at yung iba naman ay gala-gala. Hindi ko alam saan pumunta. Importante mga kapatid, alhamdulillah, sa mga gabing ito, ang ating paksa siguro ay nababagay ngayon. Sa mga sandaling ito, ay tungkol sa kung ano ang pangkasalukuyan na nangyayari. Nilalamig ba kayo mga kapatid? Gusto nyo patayin ng electric fan? O gusto nyo yung lamig lang? Anong papatayin mo? O baka itong gusto niyong patayin? O yun. Alam mo naman yan, di ba? Electric fan, pero yung aircon dalawa dyan, okay na yan. O yan. Gusto niyo yan, ano? Ha? Okay lang. Sige Ismail, patayin mo kasi. Tapos sarado mo yung pinto dyan para ano yung close yung sounds natin. So mga kapatid, ano nga ba ang pangkasalukuyan ngayon na nangyayari? Itaas ang kamay. Sinong may alam?
Ha? Ha? Digmaan. Ikaw, kapatid na Victa, tumas ang kamay mo. Ano? Ismail, ito na lang patayin mo. Doon yan napapatay sa labas. Doon sa labas, doon sa ano? Yung digmaan. Anong sagot mo, ano, Abdulaziz? Gera. Digmaan, gera. Anong sayo? Binomba ng US ang Iran. Binomba ng US ang Iran? Ang US ngayon? Kaninang umaga. Ginamit na yung kanilang... Palala ito ah. Dito is air fighter. Bro, palala. For the first time. Palala ano? Fitna. Okay, so ito ang sa atin ngayon. Huwag na kayong magmarites. Iba-iba yung mga naririnig nyo dyan. Minsan pati itong Facebook na ito, mga marites na rin yan. Nagbibigay sila ng mga balita na minsan nababawasan, minsan ay hindi. Okay na yan, ano, bro. So ngayon, sa ating pag-aaral sa Akida, nandito ang ating bagong kapatid na si kapatid na Adam. Bro, welcome sa Islam, bro. Ito ang pagkakapatiran, membro ka ng pamilya, membro ka ng kapatiran sa Islam. Pag ikaw ay napasok sa Islam, iisa na ang nararamdaman ng bawat isa. Ang kasiyahan namin ay kasiyahan mo. Ang mga problema namin ay hindi mo problema, pero yung problema mo, problema namin. Inshallah, maganda yun. Di ba? Sana all. Isipin mo, yung problema namin, huwag mo problemahin yun, bro. Pero yung problema mo, siyang po problemahin namin. Ayaw mo tumanggap ng problema? Ikaw, dyan? Sabihin mo may problema ka na, dagdagan mo pa. Bro, hindi, sa totoo lang, yan ang pagkakapatiran. Sabi ng hadith ni Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idha staqa minhu udun tada'a lahu sairul jasadi bisahiri wal humma. O kama qala alaihi salatu wasalam. Ang mga Muslim daw, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kasing tulad ito ng katawan ng isang tao. Isang kirot lang na madama ng sakit ng isang parte ng katawan, damay lahat. Pag masakit ang tuhod mo dito, kasi meron ka ng arthritis, sino yung arthritis sa inyo? Hindi ka makatulog, bro. Kasi, samranaw na pagalal. So, masakit siya, di ba? Ganun din ang pag-angipin mo, so masakit. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang Muslim, na totoo na Muslim, na mayroon siyang tunay na pananampalataya sa Allah, daman niya ang hirap ginawa ng kanyang kapatirang mga Muslim. At yan tayo. Kaya bagat naman ngayon din, ngayong gabi, ay tatalakayin natin itong pangkasalukuyan na nangyayari. Ano nga ba ang stand? What is the stand of a Muslim believer during the time of fitna? During the time of trials, difficulties, and examinations from Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, akida nila, mayroon tayong stand. Mayroon tayong dapat panghawakan. Hindi tayo dapat nakikisawsaw. Hindi tayo dapat pagdagdag sa problema. Hindi tayo dapat nagbabalita ng walang katuturan at walang katotohanan na nagagaling sa, mo lang, puso't isiya sa kuro-kuro mo. Sheikh Isa Rial, mashallah. Jazakallah khairan ya Sheikh. Oh, mashallah. Welcome bro. At ikaw ay mainit namin tinatanggap at malugod ka namin na nakikita ngayon at bigyan siya ng kape bro para mainitan si Isa. Alhamdulillah. Mashallah. No. Bakit? Mashallah, Sheikh. Jazakallah khair. Mashallah, mashallah. Oh. Alam mo, sa totoo lang, ang sarap lang mga gulay na dala niya. Ha? Mashallah, jazakallah khair. Kape, yan, para madagdagan lalo yung ano nating gabi. Bismillah. Si Ayman Pogi.
Naisulat niya doon, Ayman Pogi. Mashallah. Hindi ko pala akalain na ang kanyang palayaw sa bahay ay si Pogi. Mashallah. Okay, mga kapatid. Ano ba yung sa Tagalog yung stand? Paninindigan? Katayuan? Prinsipyo? Pwede ba yan? Pananaw, kuro-kuro? O ano ang iyong stand? What is your stand bilang isang Muslim? Mga kapatid, gusto kong balikan ang hadith ni Propeta, katayuan. Okay, malapit yon. Ano ang katayuan ng isang Muslim o kanyang paninindigan sa oras na may mga pagsubok na fitna na hindi maiwasan? Balikan natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, hadithun sahih, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam faqataba aw kataba al-qalam maqadira kulla shay'in fil ard qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. فرواية أخرى قال القلم يا ربي ماذا أكتب فقال الله عز وجل أكتب مسائر الخلائق مقادر الخلائق منذ بدأ الله سبحانه وتعالى بخلق هذا الأرض حتى نهاية فمكتوب وكان أمر الله مفعولا وكان قدرا مقدورا. سبحان الله. Tapos na ang lahat. Paniniwala natin mga kapatid bilang mga Muslim na bago pa likhain ng ating tagapaglikha ang lahat ng nandito sa sanglibutan, ipinasulat niya ang magaganap. Ang lahat ng mangyayari. Sa hadith na nabanggit natin, sa isang riwaya, kasi dalawang hadith yun eh. Yung isang riwaya sinabi, bago pa likhain ang tao, ang anghel, ang mga jinn, engkanto, ang bagay, ang hayop, ang mundo, ang lahat ng anuman sa mundo, bago yan likhain, 50,000 bago likhain. Look at this. This is a beautiful hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dito kasi nagbibigay sa atin ito ng kapanatagan bilang isang Muslim. Bakit ka mangangamba kung ito rin naman pala itapos na? Di ba? So ipinasulat na 50,000 taon bago maganap o malikha ang lahat na ipasulat na sa kasulatan. At sabi ng Allah, sa isang riwaya, sabi niya doon sa kasulatan, isulat mo ang lahat ng magaganap, ang lahat ng lilikain ko, ang lahat ng mangyayari, ngayon bago magunaw ang mundo. So tapos na. Kung baga sa pelikula, may simula, may hangganan. Tapos na ang mga karakter. Tapos na yung sino yung aktor, at sino yung bida, at sino naman yung kalaban. Ngayon, nakikita natin ngayon. Sino yung kalaban ng mga Muslim? Kalaban natin mismo sa sarili natin, kapwa-tao natin, o kalaban ng Islam, o kalaban ng kahit sino. So, ito, nagbibigay sa atin ito ng ating paninindigan at paniniwala na ang lahat ay tadhana at lahat ay tapos na. So, ang Muslim, panatag siya. Dahil alam natin na ang sinasabing qadr o lahat na tadhana na mangyayari ay ipinasulat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at may 4 na haligi. Arkanul qadr. Una, al-ilmullahu bil ghaib. Ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala na bago pa niya ipasulat, bago pa niya mangyari yun, o hindi pa mangyayari yun, alam na ng Allah. Hindi pa niya nilikha yun, alam na niya. Yung hindi pa niya nilikha. O pagkatapos pa na mangyari, hada ilmullah. Ilmullah laysa ka ilmi ay shay. Wa huwa allamul ghuyub. Siya ang pinakamaalam. Siya ang nagbigay ng kaalaman. At walang tunay na nakakabatid sa kaalaman ng Allah. Hada ilmullah. Kaalaman ng Allah. Pangalawa, ay kitab, kataba, maktub. Ipinasulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala magaganap. Yan ang pangalawang arkan ng qadr. Ipinasulat na niya sa panulat na magaganap ang lahat. Isipin mo bro, mismo yung dahon na hindi natin napapansin. Pag nahuhulog yan, hindi yan pwede mahulog maliban sa kapahintulutan ng kagustuhan ng Allah. Ano pa kaya kung ang mga kaganapan ng mga major things na nangyayari sa mundo? So, kapahintulutan ng Allah dahil kanyang, ito ay ipinasulat niya.
Pang-apat, masyiatillah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Wala kayong nanaisin, wala kayong paplanuhin, wala kayong gusto na gusto nyong mangyari, ngunit ang mangyayari kung ano ang pinlano ng Allah na kagustuhan niya, na gusto niyang maganap at mangyari. Subhanallah, look at this. Tapos na ang lahat, bro, na ipasulat na. At ito sa kagustuhan ng Allah, ang Muslim, panatag ka, bro, kapatid Abdul Aziz. Panatag ka, kapatid na Adam. Na ikaw ay nag-Muslim ngayon, tanggap mo ito na ito ang tunay na kaligtasan at ito ang totoong kaligtasan, ito ang totoong yaman natin. Kung ano man ang gawin sa iyo ng pamilya mo, itatakwil ka ng magulang mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo dahil nag-Muslim ka, magiging panatag ka dahil alam mo na ito ay kasulatan at kagustuhan ng Allah at mangigibabaw ang pananampalataya mo kaysa sa kahit sinong tao. Dahil ang isang Muslim, mas mahal niya ang Allah. At sumunod si Propeta Muhammad, bago ang mga magulang natin, bago ang sarili natin, at bago kahit sinong tao dito sa tinakpan. Hada huwa masyiatullah. Wala kayong nanaisin maliban sa nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong nagaganap. Akala nyo ba nakakapagtaka? Hindi ito nakakapagtaka, bro. Dahil kasama na ito sa mga propesiya na mangyayari at hindi magaganap ang paggunaw ng mundo, at lalong sa pagpalapit ng paggunaw ng mundo, makikita ninyo ang tunay na magaganap na labanan. Sa isang riwaya sa hadith, subhanallah, nagtaka ako dahil itong mga nakikita natin mga Scud missile, itong mga parang sa langit, sa kalawakan ng mga nagpuputukan ng mga ilaw, wala yan sa magaganap sa mga huling araw na mayroon pang mas matindi. Siguro kung ito nasimulaan na noon, pero kasama pa rin ito sa mga parte na magaganap na mangyayari. At ayon din sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan nagtaka ko, tinignan ko ang mapa ng mga Hudyo. Bakit ang mga Hudyo, ang Israel, iisa lang, kukunti lang ang kanilang lugar, kukunti lang ang kanilang bilang, napapalibutan sila na halos karamihan mga Muslim na Islamic, Muslim, Arab countries. Pero bakit ito isa lang siya? Pero para mas malakas siya kaysa sa mga Muslim na ito. And I came into realize that this is a prophecy of the Prophet Muhammad. Propesiya ito ni Propeta Muhammad. Dahil sa kawalan ng lakas ng mga Muslim, dahil sa hindi nila pagkakaisa, dahil sa hindi sila nangahawakan ng tunay sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala at kakulangan sa pananampalataya, at dahil sa pagmamahal sa mundo, at dahil din sa pag-ayaw nila na natatakot silang mamatay. Natatakot mamatay, ya Allah. May isang napakagandang salita ng mga Arabo na ang lahat ng tao mamamatay. Pero kung mamamatay ka rin, bakit hindi mas maganda mamatay ka doon sa totoong larangan para sa Islam, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon mga kapatid, alam natin ngayon, pang-apat na arkan ng sinasabi na al-qadar ay ang sinasabing khalqullah. Wa anna Allah khalaqa kulla shay. Allahu khaliqu kulla shay. Siya ang Allah, ang inyong Diyos, na tunay na tagapaglikha ng lahat. Mangyayari ang mangyayari, magaganap ang magaganap, maski hindi nyo gusto. Dadanas ng hirap ang mga Muslim, pagsubok sa kanila dito, pero ganun pa man, bilang buod, naniniwala tayo, ang pahirap sa buhay ng Muslim dito sa mundo ay biyaya ng Allah sa kanya. Ikaw na nakikinig, na ikaw na nandito, kung ikaw ay nahihirapan sa buhay mo, bro, mahal ka ng Allah. Kung ikaw ay Muslim, at ito'y tinatanggap mo. Dahil after all, ito namang mga kaganapan dito ay dumaan lang. Hindi ito panatilian. Sandali lamang ito. Dahil ang buhay na tunay na ating inaasam-asam ay ang buhay na walang hanggan. Buhay na forever. Dito sa mundo, buhay na peke. Buhay na mga scammer. Dihay dagay scammer karon dire. Ito ngayon mayroon pang nabago na AI,
Alam mo yung AI? Advanced Intelligence. Paano? Advanced Artificial Intelligence, kung paano akala mo totoong-totoo. Pero mga tigulang ilang ipa-istorya diha. Scammer ang mundo, bro. At meron ding aktual na mga scammer na tao, na kaibigan mo, na kasama mo, hindi mo alam, ini-scam ka niya. Ibinibenta ka niya. Ipinapahamak ang buhay mo. Nasaan ang tunay na pagkakapatiran? Nasaan ang tunay na lubid ng Islam? Kaya mga kapatid, bilang buo itong ating diskusyon ngayong gabi, panatag tayo na ang lahat ng magaganap, kapahintulutan, kagustuhan ng Allah. Oo, ang mga Muslim sa una, ngayon, patuloy na pahirap, matatalo sila, ano man ang mangyari sa kanila, matatalo, mahirapan sila, pero ang bandang huli, sa atin ang huling halakhak, kapatid na Rashid. Wallahi yan ang propesya. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang stand ng isang Muslim, ikaw bilang isang Muslim, huwag tayong makisawsaw. Huwag tayong magdagdag. Huwag tayong magbalita na wala tayong sapat na kaalaman. Dahil nagkakasala ang dila at ang isipan at ang lahat ng makaganapan. Kaya ito, mayroon tayong tinipon na 10 na ano ang stand ng isang tunay na Muslim sa pagdating sa mga fitna. And I would like to, in addition to this, hindi lang yung fitna na nakikita natin itong gera. Kasi ang gera na yan mangyayari at mangyayari yan. Ang gera na ito patuloy yan hanggang sa magunawang mundo. Maglalaban ang mali sa tama. Maglalaban ang Muslim sa mga hindi mga Muslim. Sino ang matitira? Kung sino ang bibigyan ng Allah ng habag at awa at tunay na kapanatatagan sa kanyang puso't isipan. Ano ang mangyari? Ibig ko sabihin, mamamatay ka rin. Importante na matay ka na ikaw ay kinalugdan ng Allah. Hindi ka nagtraidor sa umma. Hindi ka nagtraidor sa reliyon ng Allah, sa kanyang propeta at sa iyong mga kapatiran ng mga Muslim. Namatay ka na ang puso mo ay ikaw ay tunay na malinis. Na hindi ka nagiiwan ng selos, puot, galit sa kahit sino. Mga kapatid, inda uquil fitan, yajibu alal muslimi an yaltazima bil hudu wa taqwa. Allahu Akbar. Sa mga fitna na mga pagsubok, na mga trahedya na hindi maiwasan at hindi mapigilan, and we say this in English, it is inevitable. Hindi mo ito maiwasan. Nakatadhana ito, mangyayari na ito. Ano ang dapat gawin ng isang Muslim? Kailangan panghawakan niya na siya ay magiging malumanay. Hudu. Ang hudu, ibig sabihin, yung malumanay ka. Yung kalma ka lang, bro. Hindi yung, naunsa na ni. Naunsa na itong kinabuhi karon. Paano na yung kakainin natin? Hindi pa nakatapos yung anak ko. Buntis pa si Mrs. Hindi ko pa nakita yung anak ko. Mamamatay na tayo. Ya Allah, ano na ito? Astaghfirullah. Masyado kang nangangamba. Pero hindi mo pinangangamba ano ang ugnayan mo sa Allah, bro. Kung ikaw ba ay mahal ng Allah, ikaw ba ay totoo sa pananampalataya mo, ikaw ba isinagawa mo ang mga pagdarasal mo sa tuwing araw at gabi na 5 beses isang araw sa Allah? Nangangamba ka sa nangyayari sa mundo pero hindi ka nangangamba pag ikaw ay namatay doon sa libingan mo na wala kang makakasama, wala kang makakausap. Tanging mabuting gawain mo lang ang iyong kasama sa iyong libingan at lalong na sa araw ng paghukom. Na kung saan ang bawat isa ay titindig at lahat sila ay husgahan sa kanilang ginagawa. Pangalawa ay ang takot sa Diyos. Takot sa Allah. Bro, kung ikaw, kahit sino sa atin na may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, anong pangamba mo sa lahat ng nangyayari? Dahil ang tunay na kung ano ang dapat mayroon tayo mga kapatid, ay ang takot sa ating tagapaglikha. Ang pagsagawa ng kanyang pag-uutos, pagbabawal sa kanyang mga ipinagbabawal, ang ugnayan natin sa kanya, ang dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag yan ay nandoon sa bawat isa sa atin, dito pa lang sa mundo, ipapadarama sa iyo ng Allah ang tamis ng iyong pananampalataya. Because you have your own special connection to the one who created you. Wa an yarji'a ila Allah subhanahu wa ta'ala bidua wa tadarru
at bumabalik siya sa Allah. Ya Allah, kagustuhan mo to, kaganapan mo to, hindi mo ako pababayaan, hindi mo kami pababayaan. Ano man ang mangyari, kapangyarihan mo to at kagustuhan mo. Wa an yuthabbita, at maging matatag siya. At ganun din ay siya ay gumagawa ng mga paraan na ano ang dapat niyang pag-ingatan sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili. Wa an yajtaniba min ahlil bid'a wal fitan. At siya ay lumalayo at hindi siya dapat mapabilang sa mga tao na pamayanang ng pabago sa pananampalataya o pabago sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagsisilaganap ng anumang mga uri ng mga pwedeng magkawatak-watak ang mga kamusliman. Wa an yahkuma bi syari'atillah bi kulli umurihi, at sa kanyang puso, isipan, sa kanyang buhay, ano ang kanyang pinapatatag ay ang syariah sa kanyang puso. Tafsilu mawaqiful muslim indal fitan. Ito yun, tafsil. Una, arruju ila Allah subhanahu wa ta'ala bid-du'a wa tadarru. Al-fitan ikhtibar min al-muslimin. Lidha yajibu ala kulli muslimin an yakthura aw an yakthira bid-du'a wa tadarru ila Allah subhanahu wa ta'ala liyarfa'u anhu min al-fitan wa an yatluba minhu at-thabat wal hidayah. Correct. Ang pagsubok na ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kamusliman. Anong dapat pa ipangangamba? Mga kapatid, hindi lang ang pinag-usapan natin na fitna ay itong sinasabing labanan. Maraming fitna. Kasama dito sa mga fitna na pagsubok ay ang pagdami ng mga tao na mga Muslim na gumagawa ng kasalanan. Ang isa na rin sa mga fitna ng mga pagsubok ay ang anumang nakikita natin na haram, bawal, lantaran na yun na nakikita. Kukunti ang nagsasabi na bawal at ito pa ay sinusuportaan pa ng iba. Nagiging normal ang paggawa ng kasalanan. Hindi katulad ng mga nauna, ang kasalanan na ginagawa ng kahit sino sa bawat isa, nahihiya na gawin o lantaran. Ngayon, you are proud of doing what is haram, even all the people around the globe are looking and watching at you. Limada? Lianna zuyyina lahumu shaitanu su'u a'malihim. Dahil si Satanas, si Iblis, ay ginawa niya sa kanila na bilang palamuti at pinaganda ang mga kasalanan na ito na para gawin ng mga kamusliman o ang mga tao naniniwala sa Allah o lalong-lalo na ang hindi naniniwala sa Allah o sa Diyos na ito ay normal at ito na ang inyong dapat gawin because this is now the norms that is usually existing nowadays. Tigumra na di ka makapanguni ka, makapagimanto ka. No. Hindi ganun yun. Sabi daw nila, hindi ka dapat makiuso ka. Pwede ba yan, bro? Makikiuso ka? Hindi ka pwede dati, dapat makiuso ka ngayon. Correction. Hindi yun sa lahat, dapat magamit yun. Kasi, makikisabay ka sa tama, sa halal, sa dapat. Pero hindi ka dapat makikisabay sa alam mo ng mungkar, sa alam mo ng hindi maganda. Uso ngayon ng 5-6? Uso ngayon ng same-sex marriage? Makikiuso ka na rin. Pero hindi naman yun ang punto ng mga Maranao. Ang punto nila doon is yung norms, yung tradition and culture na nangyayari ngayon. Na hindi maiwasan. At ito rin ay propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba? Nabanggit natin nun dito yung hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, latadtabi'una sana naman qablakum. Faqila ya Rasulullah manhum al-yahud wa nasara hatta walau idza salaku dubbin fasalaktumu. A'udhu billah. Look at this. Propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya 1,400 years ago before pa ngayon. Na ito nakikita natin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susundan at susundan ninyo, makikiisa kayo, gagawin nyo na, makikiuso na kayo. Doon sa sino, na maski sila ay pumasok doon sa lungga na pinakamaliit na butas ng butiki, bayawak, papasok, napakaliit, hindi ka kasya doon,
Itatry mo na pumasok doon. Makikigaya ka na rin kasi social climber ka. Maski hindi bagay sa'yo na ginagawa mo. Mga artista, bagay sa kanila kahit mayroon silang mga injection na pinaganda ni Kwan. Pinalaki yung mga puwit nila, ang mga lahat. Tapos ikaw nagagawin mo na lumpid kay puwit. Hindi ka na nahiya. Astaghfirullah. Laysa lakal muru'a. Nawala ang muru'a. Nawala ang hiya mo. Nakikigaya ka na hindi bagay sa'yo. At wallahi, maski gaan nito kasakit, dapat itong magising ang mga kamusliman. Dahil tayo ay mayroon tayong sariling tradisyon at kultura at pananampalataya at hindi dapat nakikibagay sa kahit sino. Sino? Sugo ng Allah. Sino gagayahin namin? Ang mga Hudyo at mga Kristiyano? Sabi ni Propeta, sino pa? Sino pa ang gagayahin ninyo? Ito, ngayon. Kailangan ng Muslim mag-birthday din, bro. Uy, astaghfirullah, birthday. Kanina lang yun. Uy, biro yun, bro. Ikaw, huwag ka masyadong seryoso sa buhay mo, bro. Minsan pwedeng magbiro. Huwag yung lahat ng nasabi, yun na yun. Pangalawa, at-thabatu wa ta'ni. Maging matatag ka, bro, bilang isang Muslim sa kaganapan na nangyayari. Ikaw na bagong pasok ngayon sa Islam, last week ka lang pumasok, Brother Adam. Sabi mo, bakit ganito ang buhay ng mga Muslim? Pinapahirapan sila. Nagkaaway-away sila. Mayroon na rin palang mga Shia. Mayroon din palang mga Sunni. May mga Ahlus Sunnah wal Jamaa. Bakit yung iba sinasabi pa nila na kinakalaban pa nila ang Iran? Samantalang dapat daw kampiyan sila dahil nakapagganti daw ang mga Iran para dito sa panlalaban dito sa mga Israelita sa mga Zionist na pagpatay dito sa mga ano. So diyan nagkaroon na ng mga iba't ibang kuro-kuro, nag-aaway-away na. Ano ito? Ano ang dapat ang ating stand? Tungayan lang ito mga kapatid. Mamaya. Kaya ang isang Muslim في أوقات الفتن يجب على المسلم أن يتأنى ولا يستعجل في اتخاذ القرارات. Hindi nararapat dapat sa isang Muslim na totoo na siya ay anong nangyayari ay nagbibigay na ng sarili niyang pananaw. Ayan. Yan ngayon ang problema. Sheikh Isa. Ngayon, bawat isa ngayon nagbibigay na ng mga sariling pananaw. Nag-iifta na, Muslim sa Muslim, Maranaw sa Maranaw, Tausug sa Tug, nag-aaway-away, Ishada, dapat tulungan natin ang Iran. Kasi sila ang nakapagganti dyan sa mga, hindi kayo, wala kayong magawa nung sa Israel. Tapos ngayon, minumura-mura niyo pa siya, Allahu Akbar. Ano ka ba bro? Ishada, suwaya-suwaya. Di ba? Tapos na ang lahat. Alam ito ng Allah. Huwag ka magdagdag, huwag ka makisawsaw. Ano bang kaalaman mo? Ano ba ang alam mo sa nangyayari? Hada hukmu siyasi. Siyasa ito. Tapos ikaw naririnig mo lang lahat mga marites. Nakikisaw-saw ka ba sa? Wala kang kaalam-alam. Anong ginagawa mo? Anong naririnig mo? Sinasabi mo na agad. Samantala nasabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fi ma ma'na ladid kafal mar'u kadiban an yuhadditha kulla ma yasma'." Sapat na ang isang tao na tawagin na siya ay sinungalin na lahat ng naririnig niya, gir-gir katir. Sinasabi agad-agad. Bro, totoo ba yan bro? Bro, totoo ba yan? Alam mo nakita ko, alam mo narinig ko, ganyan-ganyan. Isinishare pa niya bro. Yun ang mahirap. Sinishare mo pa. Na hindi mo alam, ang gumawa at ang nag-share doon, isang sinungaling. Sim-sim, sawa-sawa, anta sawa-sawa, sim-sim, maaw. Parehas kayo. Wallahi mga kapatid, hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mada yaqul, min husnil islami almar'u tarkuhu ma la ya'ni. Ang pinakamabuti sa isang Muslim ay ang mga bagay na walang interesado o hindi magbibigay dulot ng benepisyo o kabutihan sa kanya, ay iwasan niya ito. Bakit ka pa nagdadagdag? Bakit ka pa dumadagdag sa problema? O nananakot sa mga tao? Allahu Akbar. Bakit nananakot sa mga tao? Oo. Kasi ganyan. May mga tao na ganyan na. Nananakot na sila sa mga pangyayari na wala silang sapat na kaalaman, ngunit ang gusto nila ay takutin ang mga tao. Pangatlo, mga kapatid, at-tamassuku bithawabitu syar'iyyah. Yan. Diyan ka ngayon papasok.
Fi awqatil fitan, yajibu alal muslimi an yatamassak bil kitabi was sunnah. Ano ba ang kitab was sunnah? Kitab al-Quran. Was sunnah, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilang isang Muslim, ang sandigan mo kung anong nangyayari, Quran at saka sunnah. Sharia ng Islam. Doon ka sa jamaa. Doon ka sa kung anong sasabihin ng amir. Doon ka sa kung anong sasabihin ng mga ulama. Doon ka sa kung saan hindi ka makakasama doon sa pagkakawatak-watak ng mga kamusliman. Wa an yahkuma syar'ullahi fi kulli umuri. At ang dapat mamagitan sa buhay mo o sa lahat ng mga nangyayari ay kung ano ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din nagsabi na dapat mag-Shia na tayo. Kasi buti pa sila. Pinandindigan nila ang mga mga kapatid natin na mga Palestine. Sila lang ang nakayanan nila. So sila ang totoo. Astaghfirullah. Ustad, ano bang dapat natin gawin? Alam niyo mga kapatid, maaring mali ako rito. I may be entitled to talk of this. Pwedeng tanggapin ninyo, pwede hindi. Tasa sa tao. Pero, pwede rin ako magsalita. Bakit? Nag-aaway ang Iran at saka Israel. Nagsimula ang giyera. Ngayon, hindi pa natin alam ang kakatapusan nito dahil itong sinabi nyo kanina lang, kahapon ay sumama ng Amerika. Kapahintulutan, kagustuhan ng Allah ang mangyayari. Huwag natin panghimasukan. Huwag tayong magdagdag sa problema. Wala tayong kaalaman. Hindi tayo membro ng mga parliament o nandyan sa NATO o nandyan sa para ikaw rin ay magsalita. Tumahimik ka lang. Anong sayo? Itong mga nasabi natin. Dua, panalangin sa Allah, isagawa ang Islam sa'yo. Lagi ka magdua. Proteksyonan ka ng Allah. Ang gawin mo, ang tunay na pagkamuslim mo, kung paano mo ito nagagawa sa ugnayan mo sa Allah. Ang tapang mo na maghiganti, magsalita patungkol dito, ni ikaw ang sala mo, hindi mo nakukumpleto. Upang makasambrano na ida kaya ka. Tanto ka malay, maratabot. Nasusimba nga ko Allah na di nga katurdo. Diba bro? Nakakahiya ka bro. Brother Ali, hindi ko sabihin na ikaw ang nakakahiya. Nakakahiya ang isang tao na pinapasukan niya ang isang bagay na nagsasalita sa isang pamayanan, sa isang tao na wala siyang kaalaman, wala siyang sapat na dapat ano ang sabihin niya, at mismo sarili niya, ugnayan niya sa Allah, sa pamilya niya, at sa Islam, wala siyang may buga. May isang sheikh nagsabi. Katulad yan, halimbawa, ikaw, anong sasabihin mo? Ang mga, nanonood kayo minsan na dito kasi hindi maiwasan eh. Ako minsan, at least, dumadaan sa mga wall ko, hindi ko kasi alam bakit dumadaan yan. Pero okay lang, alhamdulillah, importante ang dumadaan yung mga halal. Pag ang iba na ang dumaan dyan, huwag mo yan tignan. Diyan nakikita sa iyo ang pananampalataya mo. So minsan, dumadaan sa akin yung nag-aaway-away, yung si buwaya, si leon, si tigre, ha? Tapos si elefante, tapos minsan kinakain nila yung mga usa, yung mga kambing. Wala bang kalaban-laban ng mga kambing. Lalo na pag umiinom siya, tapos kakainin siya ng buhaya. Tapos yung tigre, ganun din, pag nakita niya yun, kakainin. Ganito yan. Naglaban ngayon ang mga buhaya at ang mga tigre at mga leon. Nandyan si kambing na walang kalaban-laban. Binabantayan niya. Anong palagay niyo na dapat gusto at gawin ni kambing? Sige nga, palaisipan. Ha? Anong gagawin? Tatakbo si kambing? Ha? Tatakbo, ano? Tatakbo palayo? Ano? Ha? Magsusulsul? Magsusulsul siya. Eh di ba ang Muslim bro, dapat hindi ka nakikisulsul, hindi ka... Siguro kung yun, magsasabi siya na alhamdulillah. Dahil mamamatay lahat ang aking mga kaaway na lumalaban sa akin.
Kasabihan ni Sheikh Islam bin Taymiyyah, isa sa mga pantas na sinabi niya, minsan mangyayari sa panahon, gagamitin ng Allah ang kalaban ng Islam versus kalaban ng Islam, sila mismo magpapatayan. Ipinaganti ng Allah ang tunay na mananampalataya sa kagagawan ng mga taong mapanlihis ng katotohanan at mga taong mapaniil na sila mismo magpapatay-patayan. Maari ito ang nangyayari. Pero hindi pa natin yan alam. Baka ang epekto nito bumaksak din sa atin ngayon. Kaya natin ito kinukuha dahil ano ba ang stand natin? Ano bang dapat nating maging katayuan sa mga nangyayari na ito? Di ba, bro? So, bakit, Ustad? Kalambad ba natin ang mga Hudyo, ang mga Zionist? Hindi lahat. Yung hindi kumukontra sa Muslim, hindi pumapatay sa mga Muslim, at sa Islam, ahlud dhimma. Kung hindi sila nagpapapinsala sa mga kamusliman, huwag tayo maminsala sa kanila. Alam natin ang limitado sa kanila at hindi natin sila kinakalaban. Ang kinakalaban natin yung kumakalaban sa atin. Ganon din ang mga Iranian. Hindi lahat sila kalaban. Mayroon ding mga nandyan sa Iran na mga ahlusunna. Bakit mo sasabihin ang lahat ng mga taga-Iran ay sana ay minumura mo lahat? Sino ka at ano ka at para pasukan mo ang anong nandito sa puso ng mga taong ito? Ang kalaban natin dyan, kung sino yung kumakalaban sa Islam na gusto nila mamatay ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, na minumura nila ang pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinasabi nila ang Quran na hindi totoo. Meron. Sa mga Iranian, sa mga Shia, sa mga Yahudi, may mga kalaban dyan ng mga Muslim, ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, at mayroon din na hindi sila kalaban ng Muslim ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang sa atin, sibil tayo sa kanila. Klaro yan. Dapat magkaroon din tayo ng sapat na kaalaman sa sinasabi natin alwala wal bara para magkaroon tayo ng sapat na kaalaman dito. Okay, pang-apat, ijtinabu ahlu bid'a wal fitan. Ya Allah, paano to nangyari? Ang ahlul fitan. Yajibu alal muslim an yajtaniba mawjalasati ahlul bid'a wal fitan. Bro, sa isang Muslim, dapat lumalayo siya sa mga kaibigan, sa mga tao na sila ay hindi mabuti. Ikaw, kapatid na Adam, at ikaw, sino ito si Yusuf, bagong pasok din ito sa Islam. Masya Allah, wallahi, natutuwa ako dito. Kapatid na isa, malayo siya dito, nagtataksi. Ito rin, inatid lang siya dito ng kanilang kumpanya. Sino pa yung pumunta dito na nagtataksi? Mayroon. Huwag kang mahiya. Ito, si kapatid na, si Bisaya. Masya Allah. Si Jibril, nagtaksi. Ito, kapatid natin na si Ibrahim, mula doon, naglakad. Naglakad din lang yan, bro. Alam mo, bro, naalala ko kasi, si Imam Hanbal, si Imam Malik, mga ulama, naghahanap ng kaalaman, nilalakad nila mula Madina papunta ng Sham, papunta ng Syria, naglalakbay. Isang hadith, kaalaman lang yun. Kaya kayo, nakakamangha. At yan ang sinasabi ko na sana all, mayroon kang pagpupursige na ikaw lang. Ang isang Muslim, dapat umiiwas ka sa mga kaibigan na masama na gumagawa ng mga bid'a. Ano ba yung bid'a, bro? Yung mga pabago sa relihiyong Islam na hindi turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dito ka maliligaw. At yung mga gumagawa na sila yung mga walang magawa sa buhay, hindi sila makumpleto makatulog hanggat hindi makapagbalita ng masama. May mga tao na ganyan, bro. Hindi makatulog kundi takutin ng isang tao. Samantalang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bashiru wala tunafiru. Magbalita kayo ng mabuti. Huwag kayong manakot sa mga tao. Pero ngayon iba na. Iba na ang tinatakot. Mayroon pang nagsalita na isang Arabo, pinakita ko sa isang sheikh, ano masasabi mo dito? Sabi niya, hindi yan Saudi. Ang sinabi niya, ito na ang mangyayari. Tayo na ang lulusubin dito sa Saudi Arabia. Kasi ang mangyayari, ang gagawin ng Iran, maari sila ay dahil kalaban natin sila dito,
ipuputok nila yung mga Scud missile, sasabihin nila, sorry, nadisgrasya, sorry lang. Tapos ganun din ang gagawin ng mga ng Israel. Magaganti din sila, tapos puputok din dito, tapos sabi nila, sorry, talagang hindi umabot, wala kaming mangyari, i-aksidente lang, so sorry, lahat sorry. Kuro-kuro mo lang yun. At kung kuro-kuro mo na alam mo nang magbibigay ng panakot at fitna na wala kang... Bro, alam nyo, maski totoo ang isang balita, lalo na kung ito'y pangamba, lalo na kung ito'y magdudulot ng hindi mabuti, tumahimik ka na lang. Dar'ul mafasid, muqaddam ala jalbil masalih. Ang pagpigil ng kasamaan ay mas kaaya-aya na mabuti na dapat mong pigilan kaysa sa paggawa ng pagsamba at kabutihan. Anong halimbawa niya? Ang isang may sakit. Di ba? Sa isang may sakit na Muslim, di ba wajib na bisitahin natin sila? Tama? Wajib. Pero kung alam mo na pag bumisita ka doon, magkakaroon ka ng sakit, tatransfer sa'yo, o di kaya mapapahamak ka, o di kaya siya mismo mapapahamak, dahil baka hindi mo mapigilan ng dila mo na tarmkay mudul, yung dila mo na masyado kang hindi mo mapigilan. Sasabi mo, may cancer ka, yung kasama namin cancer din, namatay isang linggo. Huwag ka na bumisita dun, bro. Ang dila mo, pinapatay mo yung taong hindi pa mamamatay. Yan ba ibabalita mo sa isang tao? Huwag ka, advance. So, piliin bro, ang tunay ng mga dapat na kakaibiganin. Itong mga ito, matagal na itong mga nag-aaral ito rito bro. Sila ang dapat mong kaibiganin, lalo na kayo ng mga bagong pasok sa Islam. Wa an yahkuma, wa an yahdhira min ta'athirihim alayhi, liqawlihi ta'ala, subhanallah. At ang umiwas kayo sa mga dulot nila sa inyo, ang mga masasamang kaibigan, ang mga tao na nagbibigay ng mga masamang balita at nagpapaaway-away sa mga kamusliman. Bakit? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ra'aita alladhina yakhda'una fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Subhanallah. Mga kapatid, isa rin dito na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagbabalita. Saan ba yung aya? Suratul Hadith. Suratul Hadith. Ya ayyuhalladhina amanu idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Alam niyo kung bakit ito bumaba itong aya? Ha? Sabi ng Allah. O kayo na mga mananampalataya, sabi ng Allah, idza ja'akum fasiq, pag dumating sa inyo ang fasiq, anong fasiq? Taong makasalanan. Taong wala siyang gusto kundi mag-away-away ang mga kamusliman. Gumagawa ng bid'a, hindi matotoo, tao na matatawag mo na tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kahit sino sa ito, general rule, idza ja'akum, kung sino nagbabalita sa inyo, ng mga balita, fatabayyanu, alamin nyo ito muna, bago kayo humusga o bago kayo maniwala. Dahil baka sa bandang huli, ito'y magdudulot sa inyo ng kapahamakan dahil sa kagagawa ng kanyang ginagawa at pinaniwala ninyo agad. Dahil ito'y magkakaroon ng pagkakawatak-watak at maraming fitna na mangyayari dahil dito sa pinaniwalaan nyo agad. Bakit nga ba ito bumaba? Ayon sa mga mufassir, sabi, itong si Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'ayd, na siya ay kasama sa mga inutusan siya ni Propeta Muhammad sa mga ahlu Bani al-Mustalaq. Doon sa Jahiliya, sa oras na yun, siya ay sa Quraysh, tapos yun ay sa mga Bani Mustalaq. Ngayon, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pumunta ka sa kanila dahil nagmuslim sila at kunin mo sa kanila yung mga zakah. Mga zakah, wajib.
nandun na yung Islam. Sa oras na sa Madina, nandun na yung Islam. Islam is already prevailed. Islam is already existed. So, kailangan ipatayo na ang Islam. Ngayon, sa isang riwaya, si Al-Walid ay mayroon siyang pinagsabihan ni Propeta Muhammad na ang puntahan mo doon ay si Harith ibn Dirar. Na si Harith ibn Dirar ay napapaloob siya doon sa Bani Mustalaq. Sabihin sa kanya na siya ay nag-Muslim na daw dahil nangako sa akin at sinabihan ko siya na ang lahat ng mga ang sadaka o siya ang mag-iipon ng mga zakat ng mga kamusliman sa Bani Mustalaq. At inaatasan kita, ikaw Al-Walid bin Mu'ayt, na pumunta ka doon at kunin mo sa kanya at ibalik dito sa atin. Dahil yan ang karapatan ng Islam para ipamigay sa mga mahihirap. Ngayon, pumunta daw si Al-Walid. Doon pa lang sa kanyang pagpunta sa Bani al-Mustalaq, napabalita na siya mismo ay nagpasinungaling mismo sa kanyang sarili at sa sugo ng Allah. Dahil instead na pumunta doon, gumawa siya ng istorya o hindi siya tumuloy at bumalik siya at sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na usugo ng Allah, hindi ako nakarating li'annu haula mana'u bizzakah wa aradu an yaqtulunani. Sigda mo yung sinungalin? Sabi niya, usugo ng Allah, hindi ako makarating doon. Kinukuha ko yung mga zakat nila. Kasi sila, sinabihan mo ko na kunin ko sa kanila, pero pinigil nila, nagmurtad sila. Ayaw nila magbigay ng zakat. At gusto pa nila ako patayin. Nagalit si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Totoo yan, Al-Walid. Na yan ang gagawin sa'yo. Oo. Si Harith, inatasan mo ako, napuntahan ko. Napabalita si Al-Harith. Inaantay niya ang sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Al-Walid. Hindi naman dumating doon. Napabatid, napaistorya. Sabi nila, Harith, nagalit sa'yo si Propeta Muhammad, papalusubin niya dito ang mga sundalo ng Islam dahil nagmurtad daw tayo at hindi ka daw nagbigay ng zakat na inipon mo. Ibig sabihin, kinain mo ang pera ng mga kamusliman. Hindi mo ibinigay. Tapos papatayin pa daw natin si Walid. Dumiretso na pumunta si Walid kasama ng kanyang mga kasama. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Al-Harith, mana'at az-zakat wa aradta taqtula rasuli? O ikaw, Harith, pinigilan nyo ang pagbigay ng zakat na ito'y wajib? Na inatasan pa naman kita? At ikaw pa ay gusto nyo pa patayin itong sinugo ko sa inyo? Sabi ni Al-Harith, wallah, mula sa Allah at sumpa ko sa Allah at sa pagsumpa ko na ikaw ay sugo ng Allah, wallahi hindi ko nakita yang si Walid. At wallahi hindi ko nakita na pumunta sa amin o hindi ko narinig. Bakit yan bumalik sa iyo na wala akong kaalam-alam dyan? Tignan niyo yun, sabi ng Allah, bumaba ang talatang ito. Ya ayyuhalladhina amanu, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Pag bumaba sa inyo at dumating sa inyo ang anumang mga storya, kayo makinig agad o maghukom agad. Tignan nyo, kinureksyonan pa ng Allah si Propeta Muhammad. Propeta, magagalit ka agad dito kay Walid? Na siya yung sinungalin? Siya yung gumawa ng istorya para lang dyan sa gagawin mo? So, yan ang Muslim. Katulad din nung, aywan ko, nandito pa yata yung video ko. Ustad, gumawa ka ng video. Bakit? Sa Marawi daw, ang nangyari, si Duterte daw, patatayuan niya ng pinakamalaking chapel sa buong Pilipinas sa Marawi City. Ito na naman ako si Uto-Uto, na masyadong emotional. Hindi namin yan matanggap, Duterte. Nagagawin mo na chapel ang Marawi City na pinaglaban niya ng aming mga ninuno. Balita lang yung kapatid na Israel. Balita ng mga makakating dila. Ngayon, nasaan ang chapel dyan sa Marawi City? Wala. Wala nga mapatayo dyan na chapel dahil pinapatayan ng mga Maranaw. Pati yung mga pare doon, tinatanggal doon, pinapatay nila. Tapos magpapaano pa ng ano doon. Sabihin nyo kay Imran mamaya na, ikaw naman ang maghatid, tayo naman ang maghatid sa inyo, bro. Kali, khud hada indak, wa inshallah namshi. أين هو هذا سعودي؟ هو موجود تحت. Oras na bro na ikaw ay lilisan sa amin. Kapatid na Adam.
Bumalik ka lang bro, ha? Ang pagbabalik ni Leon Guerrero. Bumalik ka next week, ha? Sabihin mo sa kanya, kasi nagantay daw yung Saudi na kasamahan mo, na hinatid ka niya dito. Okay? So, saan ba yung bahay mo? Malayo dito? Asan yung Fayha? Malapit? Malapit? Pero, nandyan kasi yung Saudi, gusto mo pa rin manatili, di ba? Gusto mo pa rin makinig, no? Masya Allah. Ganadong ang kapatid natin. Pero okay lang. Pwede ka nang lumisan kasi baka magalit yung Saudi, baka hindi ka na niya ihatid dito muli. Ha? Khudhu wa badain khalas. Khud atta alladhi indak wa khalina nabka huna. Ha? Shukran ya Imran. Sige bro. Assalamualaikum. Okay lang to kasi balik ka sa next week bro, ha? Kapatid na Adam. Ha? Sige ingat. Assalamualaikum. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ha? Nakaano na yung emosyon niya sa'yo. Bro, ito ang sinasabi ko, kapatid na Ibrahim, makinig ka. Dito sa mga pagkakapatiran, itong si Walid, na pagtanto ko pala, itong si Walid, Ibnu Mu'ayt, Ibnu Abi, Al-Walid, Ibnu, Al-Walid, Ibnu, Mu'ayt, Al-Walid ibn Uqba. Very good. Jazakallah khairan. Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt. Si Uqba ibn Abi Mu'ayt, yan yung kaibigan na matalik ni kaibigan na matalik ng isang traidor sa Islam, na ayaw niya sa Islam, kalaban ng Islam. Nasa dito sa taas ng ano ko. Ha? Ubay. Hindi si Abdullah ibn Ubay. Si Mu'ayt ibn Abi, si Uqba ibn Abi Mu'ayt, at saka Uqba ibn Mu'ayt. Al-muhim, mga kapatid, itong talata, bumaba sa kanilang dalawa, ang magkapatiran na ito na magkaibigan. Ang magkaibigan na ito, wallah. Itong si Imran talaga, pasaway talaga yan si Imran. Wallahi al-akh hada la yazal yurid an yasma, ara fi aynay fi qalbihi yurid, lakin jaa shakhs akhar yaqul anta tantadhiru al'an wala jim barra. Tignan niyo yun. Wallahi ang discussion natin ngayon, tumpak itong pinag-usapan natin ngayon. Ayan, bumalik pa rin si Leon Guerrero, masya Allah. Takbir! Bro, okay lang daw, masya Allah, bumalik pa rin si Adam. جزاك الله خيرا. بعد شوية يا شيخ ممكن 10 دقائق كده 15. ما شاء الله جزاك الله خيرا برو ما شاء الله. خليفة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Yan. Mas sababun nuzul hadil ayah. Dahil sa dalawang magkaibigan. Bro, ito ang gusto kong, alhamdulillah, pinabalikan ng amo mo. Ito kaya pipiliin natin kung sino mga kaibigan natin, mga kapatid. Itong si Mu'ayt, at si Uqba bin Abi Mu'ayt, itong kaibigan niya, umalis pumunta sa Sham. Matalik na magkaibigan na hindi mga Muslim. Si Uqba, kabilang siya sa Quraysh. Gusto niya na nakikinig sa Islam, na makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sheikh Isa, tignan mo yung si Uqba, sino yung sababun nuzul, nandyan yung sahaba na yun, nandyan yung tao na yun eh. Siya pala ni Uthman bin Affan sa nanay. Masya Allah. Pero sino yung kaibigan niya na sinasabi ko? Si Ubay? Makikita mo, abang inano mo, i-remind mo ako bro, basahin mo lang dyan, nandyan yan eh. Si Uqba at saka yung kaibigan niya. Ngayon, yung kaibigan niya na matalik niyang, alam mo bro, kasi minsan, pag katulad kayo na maski may pag-usap tayo dito, nag-usap din kayo. Nagmamarites-marites kayong dalawa. Kasi kaibigan mo eh. Gusto mo kausap yung kaibigan mo, kasama mo. Itong dalawang magkaibigan na to. Sabi ni, na pumunta sa Sasam, itong si Uqba, nag-Muslim. Bakit siya nag-Muslim? Naghanda siya ng handaan ng pagkain. At inimbitan niya ang mga Quraysh, pumunta. Tapos sabi ng ibang mga Quraysh, hindi kami pupunta, kailangan kasama namin si Propeta Muhammad. Sabi niya, sige, papuntahin niyo si Propeta. Pinuntahan niya, sabi ni Propeta Muhammad, sabi niya, usugo ng Allah, sumali ka at sumama ka sa amin. Naghanda ako ng maraming pagkain para sa inyo. At gusto ko nakikinig para sa Islam. Si Propeta, nagbibiro din. Sabi niya, ayaw ko pumunta hanggat hindi ka mag-Muslim. Sabi ni Uqba, yun lang pala. Sige, mag-Muslim ako. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Nag-Muslim, Allahu Akbar, takbir. Kumain na sila. Isang araw, dumating nandito na naman itong si Kwan. Tapos, dumating ang kanyang kaibigan. Nagaling sa Sham. Sabi niya, napabatid ko na ikaw daw ay nag-Muslim. Sabi niya, oo. Kasi naghanda ako, tapos ang mga Quraysh ayaw pumunta hanggat hindi nila makasama si Propeta Muhammad. So pumunta ako. At inimbita ko si Propeta. At nag-Muslim ako dahil inimbita ko ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kasawi ang palad sa'yo. Ang mukha mo, wajhuka wajhi haramun alaik. Ang mukha mo at mukha ko haram. Hindi na tayo magkaibigan. Putol na ang pagkakaibigan natin. Itinakwil na kita. Walang hiya ka. Nag-Muslim ka na rin. Iniwan mo ang pagkakapatira natin. Sabi ni Uqba, sandali lang, kaibigan. Anong gusto mong gawin para lang matuloy ang pagkakaibigan natin? Dahil ayaw ko naman ito putulin. Sabi niya, isang kondisyon. Puntahan mo si Propeta at ikaw ay magmurtad na aalis sa Islam pagkatapos duraan mo ang mukha ni Muhammad. Diyan lang kita matatanggap na kaibigan ko. Pinuntahan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam, dinuraan niya, sa kapahintulutan ng Allah, hindi ipinahintulot na ang mukha ng pinakamamahal ng Allah na tao sa mundo na si Muhammad ay maduraan ng isang tao. Bumalik ang dura sa kanyang mukha, umitim at pumula hanggang namatay doon sa Ghazwatul Badr na nakikita rito ang bakas ng pighati at hirap na bumalik sa kanya ang kanyang dura. Ang dinura niya kay Propeta Muhammad, bumalik sa kanya. Tapos yun ang sinabi ng Allah, Yawma ya'addu dhalimu ala yaday, sa araw ng paghukom, ang isang tao na makasalanan, na makikimkim niya ang sarili niya na tunay na magsisisi, magaganya ang kamay niya, sasabihin niya, sana man lang nasunod ko na mahalin ko, o nandoon ako kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf. Yun. Si Ubay bin Khalaf, yun ang nag-utos kay Utbah, na sabihin niya na durahan mo ang mukha ni Muhammad. Dahil sa kaibigan, na matalik na kaibigan, na mas mahal niya kaysa kay propeta, sasabihin niya sa araw ng paghukom, at yan din ang sasabihin ng magkakaibigan ngayon. Anong sinabi ng Allah dito sa aya na ito? Sana man lang, sabi niya, ay sumama ako kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tunay na napaniwalaan ko siya. Ya laytani lam attakhid fulanan khalila. Sana man lang ang taong ito ay hindi ko naging kaibigan. Bro, tingnan niyan, sa araw ng paghukom, magsisisi ang kahit sino sa atin. Nasasabihin niya na, Ya Allah, sana hindi ko naging kaibigan ang tao na siya ay nagturo sa akin ng shabu. Nagturo sa akin ng droga, nagturo sa akin ng inom, nagturo sa akin ng pula-puti, nagturo sa akin ng lahat ng mga kasalanan. Ya laytani lam attakhid fulanan khalila, wa qad adallani ala dhikr.
at ipinalayo niya ako dahil sa pag-aalaala sa iyo, ya Allah. Naligaw ako dahil sa Kanya. Mga kapatid, ilan sa mga pagkakapatiran na kung bakit napahamak ang buhay niya ay dahil sa kaibigan. Ilan sa mga magkakapatiran na naging matagumpay ay dahil sa kanyang kaibigan. Napakalaki ng impluwensya ng kaibigan natin sa ating buhay. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayukhalil." Ang isang tao ay doon siya, ang magiging katulad niya, ang kung sino ang kanyang kinakaibigan. Hanapin nyo, piliin nyo ang sinong mabubuti ninyong kaibigan, magpapaalala sa inyo sa Allah, magtuturo sa inyo ng kabutihan. Wallahi, hindi ka droga, hindi ka masama, naging masama ka dahil sa kaibigan mo. Naging ulama ka, naging ustad ka dahil sa kaibigan mo. Wallahi, in my own experience, siguro kung bakit ako nakapag-aral sa Madina, siguro kung bakit ako ngayon nandito sa harap nyo at nagtuturo sa inyo sa Islam, ay dahil sa kaibigan. At hindi ko makalimutan ito. Dahil sa kaibigan, napunta ako sa Madina, nakagustuhan ito ng Allah, kapahintulutan niya dahil ito ay naging instrumento na sumasama sa mga kaibigan ng mga balik Islam, na wala akong alam sa Islam, hindi ako marunong magsulat ng Arabic, hindi ako marunong magbasa ng Quran, hindi ako marunong magsalita, pero napunta sa Madina dahil sa kaibigan. Ano yung ayah na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakaibigan? Na magsisisi siya sa kanyang kaibigan sa araw ng pag-ukom? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allahu Akbar. Ang magkakapatiran at magkakaibigan sa araw ng paghukom, sila ay magkakaaway at magkakalaban. Sisisihin ng bawat isa dahil ang sasabihin niya, ang tunay na magkakaibigan ay maliban sa sino yung mga matakutin sa Allah at tunay na mananampalataya. Kapatid, Adam at ikaw, Yusuf. Ang tunay na magkakapatiran ay ang mga taong naghahangad ng paraiso. Nagpapaalala sa iyo sa Allah. Ang totoong kaibigan, pag nakita mo ang mukha niya, maalala mo ang Allah at ang araw ng paghukom at kamatayan. Baliktarin mo. Sinong masamang kaibigan? Ang masamang kaibigan, pag nakikita mo ang mukha niya, maalala mo ang ikaw na ang magsalita kung anong sino maalala mo. Dito mga katipatid, bilang panglima ay insya-Allah ang susunod sa susunod na linggo. Para matapos natin itong 5 hanggang pang-10 dahil nandito pa rin tayo sa fitna na unang kabanata. Ngayon, nagsimula na kahapon, sumama ng Amerika dito sa ginawa nila. Hindi pa natin alam, ya Allah, protektahan mo ang Saudi Arabia. Allahumma amin. Protektahan mo ang mga lugar ng mga kamusliman. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Allah, kung sino ang tunay na mga kumakalaban sa Islam at kalaban mo, sila, ya Allah, ay pula-pulang nga. Sira ni mabinasa. Wa na'udu wa ruddum bikaidihim. Sila mismo, tingnan mo, nabalita ko, aywan ko, hindi rin ako marites, pero may nagsabi sa akin, sabi niya, Ustad, nagpaputok daw ang Israel ng Scud missile, pero nagkamali sila, nahulog daw sa kanila. Totoo yun, Ustad. Totoo yun? Oh. Ganun yun eh. Nagpaplano ang kahit sino, pero ang Allah ay may plano. Wayamkuruna, wayamkurullah. Wallahu khairul makirin. Ang punto rito mga kapatid, manatili na maging matatag. Samranaw na ayaturduangan na suamal ka. Ha? Sa Bisaya, na importante ba'y pagsamba mo sa Allah, diretso. Connection mo, diretso. Huwag ka nang makisawsaw, wala kang kaalam-alam sa mga nangyari, ang isipin mo sa sarili mo, anong magagawa mo. Yung dua mo, ugnayan mo sa Allah, yung pagiging tunay nating Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.